Ito mga kapare ko ay ang Amazfit Bip 6 at isa tong budget smartwatch pero palaban pagdating sa values. May elegant looking design, naka 1.97-inch AMOLED display, naka aluminum frame, may 580mm water resistant, may built-in GPS, smooth yung UI, supported sa Android and also iOS, and also meron din tong mga good AI features. At ang presyo, nasa 4,599 pesos na lang ngayon. Pero ang tanong, best to buy ba para sa mga nagsisimulan ng fitness journey nila ngayon? Maganda ba bilihin unlike sa iba? At ano yung mga pros and cons? Lahat ng yan, pag-uusapan natin sa video na to. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. So simulan natin sa isang mabilisang unboxing. And literal na, mabilisang unboxing lang. Kapag open natin mismo ng box, makikita agad natin dito yung ating Amazfit Bip 6. And then sumunod naman dyan is yung ating charging head or magnetic charging head. And then yung ating user manual. And that's it. Dahil wala na tayong kasama dito na charging cable para daw sa environment. Ngayon, una natin pag-usapan yung build and design na to. Kagaya ng sinabi ko, meron tong elegant looking design. Ito yung style and also type ng smartwatch na kahit gamitin natin pang workout, pwede rin natin gamitin pang alis. At least, nakadepende sa style mo. And actually, based din sa girlfriend ko, kaibigan, and also editor ko, nung una, akala nila, Apple Watch. Dahil sa shape and also compactness ng design niya. And actually, medyo kahawig nga naman. Kahit papano. Comfortable din suotin to dahil sa liquid silicone strap na ginamit nila dito. Nagandahan din ako sa style ng lock niya. Medyo pretty common pero hindi nakakairita. Unlike dun sa ibang mga smartwatch na na-try ko before, na ang hirap ipasok ng mismong strap niya dun sa lock mechanism ng strap dahil maganit. Hindi siya madulas kung ako yung tatanungin. Pero kung meron ko yung prepared na wrist strap, pwede rin agad nating palitan yung wrist strap na ito dahil quick release naman yan. So kung meron kayong mabibili or meron kang existing, pwede nyo na agad yung gamitin dito. And pagdating sa build material na ginamit dito, medyo kakaiba din dahil para sa pressure niya, medyo above standard yung nakuha natin dito. Dahil una, naka-aluminum alloy frame na tayo dito and naka-fiber reinforced polymer na yung overall case natin dito. Plus naka-tempered glass protection and anti-fingerprint coating na din yung screen natin dito. Bale, magre-result to sa medyo durable na body if ever na mapapatama to kung saan habang naglalakad or ginagamit natin yung smartwatch. Pero pagdating sa tempered glass protection neto, masasabi kong hindi pa din ganun ka-scratch proof dahil after 7 days of usage ng smartwatch na to, may mga nakuha pa rin talaga ako dito mga gasgas at kitang-kita siya sa screen kung mapapansin nyo sa mga una nating V-rolls. Kaya pagdating dito, marirecommend ko pa rin na gumamit kayo ng mga tempered glass protector. Pwede nating mabili sa Shopee for extra layer of protection mga kapare ko. Dahil itong gasgas na to, nakuha ko siya habang natutulog and I don't know kung saan siya napagasgas. In terms naman sa kiniklaim nila na anti-fingerprint coating, hindi naman siya ganoon ka-okay. Actually, may makikita pa rin talaga tayo dito fingerprint at makakakuha pa rin tayo dito ng mga smudges. So pagdating dito, hindi ko nakikita na nag-work yung nilagay nilang coating. And isa pa sa big upgrade nito, meron na tong 580mm rating pagdating sa kanyang water resistant grade. Bale, hindi to kagaya ng mga IP rating na nakikita natin sa ibang smartwatch na naka IP68, IP69 lang. Dito mga kapare ko ay mas advanced at mas maganda siyang rating unlike sa mga IP rating na meron tayo. Dahil pwede natin siyang itubog or gamitin sa tubig up to 50 meters. So kung mahilig kayo mag pre-diving or kaya meron kayong mga swimming lesson or meron kayong mga swimming sports, maganda po ito dahil pwede natin siyang gamitin ng hindi nangangamba na masira or pasukan to ng tubig kapag ginagamit natin siya. Kaya if ever na matuloy yung matagal ninyo ng drawing na swimming, pwede kang mag-swimming gamit itong watch na to. And para magkaroon kayo ng idea, meron ako ditong Amazfit T-Rex 3 at meron tong 1080mm water resistant grade. Bale, nasa 15,000 pesos to and for the price sa 15,000 pesos, reasonable yung makukuha natin na ganitong specs. Pero para sa isang smartwatch na under 5,000 pesos lang, goods na yung nakuha natin na 580mm water resistant rating. Anyway, move na tayo sa part na yan at pag-usapan naman natin yung isa pa sa maganda dito which is yung kanyang display. Again, naka 1.97-inch AMOLED display na merong 390 by 450 resolution display na tayo dito. At magandang bagay yan dahil una, mas power efficient ang mga AMOLED display, mas saturated, mas sharp at higit sa lahat, mas maliwanag to unlike sa mga LCD display. At dahil nga isa tong smartwatch, mahalaga sa atin na makita yung display if gagamitin natin to outdoor, lalo na kung nag-i-start ka ng fitness journey mo. At hindi naman tayo mabibitin dito dahil naka 2,000 nits na yung max brightness ng screen neto. Bale, kitang-kita dito yung mga content, visible na visible siya kahit na medyo tirik yung araw. And based sa experience ko, hindi ko na kinakailangan pang coveran yung screen para makita ko yung full detail or yung content mismo ng screen. And actually, kagaya ng sinabi ko kanina, yung daily driver na smartwatch na gamit ko is yung Amazfit T-Rex 3 na merong 15,000 pesos na presyo. And the same lang din netong Amazfit
BIP 6 na naka 2,000 nits lang siya. Kaya kung ano yung nakikita ko doon sa ating T-Rex 3, ganun lang din yung nakikita ko dito sa Amazfit BIP 6. And to be honest, yung nitpick or hindi ko lang talaga nagustuhan sa display nito, yung medyo makapal niyang bezel. Bale, takaw pansin kasi yan pagdating sa kanyang display, pero actually, reasonable na rin siya para sa akin dahil pagdating sa presyo, under 5K pa rin to at the end of the day. Ngayon naman, usapang navigations and controls tayo pagdating sa smartwatch na to. At unahin natin dyan yung 2 buttons na meron dito sa smartwatch na to. Bali, yung upper button nito ay para sa app list na kung saan dito natin makikita yung samut-saring apps kagaya na lang ng readiness, heart rate meter, blood oxygen meter, one-tap measuring, workout app, weather, sip coach, workout history, map, Pi, at kung ano-ano pang mga applications na available dito. Then yung lower button naman para sa quick access ng mga workout modes natin. Bali, nandito yung 140 plus workout modes na pwede natin pagpilian. So, pwede natin siyang i-check dyan. Bahala na lang kayo hanapin kung ano yung workout na gagawin ninyo. For example, cycling, jogging, walking, etc. etc. Nandyan po yan. Ano gusto ko rin sa smartwatch na to, same doon sa T-Rex 3 nila, active yung kanilang auto workout detection. So kung napapansin niya na naglalakad ako, lalabas dyan na magugubo tayo sa workout na walking or jogging, makikita natin yan dyan. Then click nyo lang yung go and then automatic nag-go workout na kayo or natatrack na agad yung workout ninyo. Which is nice pagdating dito. Kapag dating naman dito sa screen, kapag sinwipe up natin, dito natin makikita yung notification ng mga application na ginagamit natin sa phone natin. Like for example, text messages, messenger calls, or kaya messenger na message, makikita natin yung lahat yan dito. So meron din naman tayong option na i-disable yung ibang application para yung iilang application lang yung mag-notify dito sa smartwatch natin. Using Sep App, doon natin siya makikita. So, pwede natin itong i-toggled off and then yung iba is i-toggled on natin. So, ganun lang ka-basic. Pag nag-swipe down naman tayo, makikita natin dito yung mga quick access settings kagaya na lang netong battery percentage, DND, bedtime, calendar, volume control, brightness control, quick settings, Bluetooth, timer, and then meron din tayo dito ang option para sa ating always on display. So, pagdating dito, actually, napaka-basic features lang naman na madalas ating ginagamit at gusto agad nating gamitin yung nakalagay dito sa ating quick access settings. And then dito naman sa homepage natin, kapag nag-swipe tayo naman pa left or right, dito natin makikita yung mga quick access workout matrix natin. Nandito yung readiness score, steps count, stance count, weather, heart rate meter, and quick access workout control at kung ano-ano pa. Pagdating naman sa application na kanina ko pang tinuturo, ito yung Sep App. Bale, kagaya ng sinabi ko, available na to sa iPhone and also Android dahil compatible na po itong smartwatch na na kumonect sa mga iPhones and also Android phones. Unlike sa ibang mga smartwatch na kapresyo neto na hindi pwede sa mga iPhones or iOS devices. So, bali same ng ibang mga fitness app, ganito lang din gumagana itong Sep application. Bali, lahat na nakolek mong data ng pag-workout mo or kaya mga records mo kapag natutulog ka or something na pwedeng i-measure ng smartwatch ay napupunta dito sa mismong application or dito siya na-i-stored. And then, gumagawa tong application na to ng summary computation ng mga data sa nakolek sa'yo para magkaroon ka ng result. And then, based sa mga record na nakolek mo, gagawa sila dito ng summary na kung saan ipapakita dito yung kabuuan na summary ng mga pinagagawa mo. Bale, basis sa pinapakita ko sa inyo, medyo na-delete yung data dahil inulit ko yung mismong pag-setup ng mismong watch. So, nireset ko yung mismong watch kaya yung data na nakikita niyo ngayon is kakaunti lang kahit na 7 days ko nang nagamit tong watch na to. And hindi lang yan yung kayang gawin ng application na to. Ito na rin yung gagamitin natin para makapag-update ng firmware which is automatic na madidetect ng application if meron bang bagong pinadalang update si Amazfit para dun sa model ng watch mo. And higit sa lahat, napakadaming watch faces na pwede mong pagpilian dito na for sure sasakto or magpipit sa style na gusto mo sa isang relo. Pero kung hindi mo man magustuhan yung mga watch faces na yan, pwede pa rin tayo ditong gumawa ng customizable design using pictures. So, pwede mong ilagay dito yung picture ni Crash, picture ng mom mo, picture ng body na gusto mong makuha para meron kang motivation, di ba? Pero mas maganda, ilagay mo dito yung picture ng boyfriend ng ex mo, no? Para meron kang gana habang nagbubuhat. You know, the joke. Ngayon naman, usap ang health features, accuracy, and mga workout features na ito. Unahin na muna natin agad dito yung built-in GPS niya. Bale, para magamit natin to, kailangan lang nating i-download yung mismong mapa natin kung saan tayo mag-jogging or saan tayo gagawa ng workout. Bale, mabilis lang yan, gagawin nyo lang sa app. And then magsisynchronize na yan dito sa watch natin. Kinakailangan nyo lang lumabas and then automatic magre-reposition na siya. And using GPS, madidetect agad ng watch natin kung nasan tayo. And based dito, accurate naman yung kanyang mismong tracking. However, kapag medyo maraming puno or sometimes kapag gagamitin mo siya sa mga part na medyo hindi ganun ka-okay yung signal, medyo delay yung kanyang pagpuproceed dun sa mismong mapa kahit na gumagalaw ka na sa mismong map. Bale, based
based on my experience, mas maganda siyang gamitin or mas accurate yung kanyang pagtatrack kapag gagamitin natin siya sa mga part na hindi ganun kapuno or hindi ganun ka-building. Pagdating naman sa kanyang heart rate meter, actually wala akong pang testing dito na mas advanced unlike dito sa gamit kong daily driver watch which is the Amazfit TRX 3 dahil mas advanced at mas maganda yung ginamit na sensor nila doon unlike dito sa ating Amazfit Bip 6. So bali based sa comparison na ginawa ko, halos the same lang sila ng nakukuhang heart rate sa akin. So pagdating sa kanyang heart rate meter, masasabi ko na pretty accurate. Isa pa sa nagustuhan ko dito yung kanyang sleep tracker. Bali dito, pretty accurate naman yung nakukuha nating data sa kanya. Bali alam niya kung anong oras talaga ako natulog and alam niya rin yung oras kung kailan ako nagising. Bali yung pinapakita ko sa inyong data dito is nung nakarang araw lang to and pretty puyat tayo niyan dahil medyo nag-overtime tayo sa pag-edit ng video and also pag-voice over. Kaya alas 2 na ako nakatulog or almost alas 3 na. And then nagising ako around 10 AM dahil ihahatid ko si Commander papunta sa work niya. Kaya accurate din talaga yung nakuha nating data dito. And ito po yung mga features na pwede nyo magamit or maging useful sa inyo. Unang-una, meron tayo dyang cycle tracking which is para sa pagtitrack ng buwan ng dalaw ng mga babae. Pwede nyo gamitin to. Meron na rin tayo ditong blood oxygen meter. Meron na rin tayo ditong Pomodoro app which is very helpful para sa mga tao na gusto mag-focus. Meron na rin tayo ditong meditation app na kung saan pwede natin gamitin if gusto nating mag-relax as our indicator. Meron na rin tayo ditong built-in AI assistant na kung saan pwede tayong magsabi ng command para i-open yung specific application or feature ng smartwatch na hindi natin ma-allocate. So in overall, pagdating sa mga features na to, masasabi ko na good silang lahat. And then yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito ay yung kanyang battery capability. Just as I said, almost 7 days ko nang ginagamit itong smartwatch ito at ginamit ko siya in the same way sa paggamit ko sa Amazfit TRX 3 na gamit ko ngayon, which is naka-activate yung kanyang max brightness pero hindi naka-on yung kanyang AOD. Nagtatrack din ako ng sleep dito and also ito rin yung ginagamit ko na pan-check ng heart meter ko. And after ng 7 days sa paggamit in just a common na usage, hindi pa nalolobat itong smartwatch ito simula nung una kong pag-unbox sa kanya. Which is para sa akin, pagdating sa kanyang battery, nag-i-indicate to na matibay at maganda yung kanyang battery capability. Ngayon naman, usapang final verdict tayo. Para sa presyo na under 5,000 pesos at based sa mga values na makukuha natin sa smartwatch ito, masasabi ko na di hamak na napakasulit nito if ako yung tatanungin ninyo. Oo, meron siyang mga limitation. Kagaya na lang na hindi tayo makapag-direct reply sa mga messages if ever nagagamit tayo ng iOS dito, which is yun yung common limitation niya, but the rest kaya natin gawin. Hindi din ganun ka-okay yung protection na ginamit sa screen nito, so kailangan pa rin talaga natin gumamit ng external na tempered glass. Medyo makapal din yung kanyang bezel display and also medyo delay yung kanyang GPS tracking kapag medyo madaming puno doon sa area kung saan ka nagja-jogging or mag-workout. But at the end of the day, under 5,000 pesos pa rin naman kasi kapare ko itong smartwatch ito. At kung ako yung tatanungin ninyo, if magsisimula ako ng fitness journey ko, isa itong smartwatch ito sa gagamitin ko at para-recommend ko rin sa inyo mga kapare ko. Oo, yun yung mga limitation na kinakailangan natin isalang-alang, pero at the end of the day, okay pa rin naman at ibibigay niya pa rin naman yung pinaka-purpose ng isang smartwatch, which is magamit at mag-functions as a smartwatch para sa fitness journey natin. And yeah, yan yung aking overall conclusion and also thoughts about sa smartwatch ito. So kung gusto nyong umorder or bumili, ilalagay ko yung link dyan sa description down below. And then kung meron kayong suggestion or meron pa kayong pwedeng i-recommend, comment nyo lang din dyan sa comment section at pag-usapan natin. Maraming salamat sa panonood. This is your boy para kay Steven Tips. Peace out muna sa ngayon at kita-kita sa susunod na video. Yun lang. Peace.